Seryoso muna tayo ngayon mga palalabs, lalong-lalo na sa mga bagong followers ko. Nung nangyari yung pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban na kinasangkutan ng menor de edad, kaagad-agad nagbigay ako ng seryosong babala sa inyong lahat. Hindi pa man naiimbestigahan sa Senado, naibigay ko na sa inyo yung impormasyon kung bakit nangyayari ito sa mga kabataan, bakit sila humahantong sa ganitong karahasan. Hindi ako nagkamali sa babala ko. Sa unang vlog ko na mapapanood ninyo sa profile ko sa pinakataas, ipinaliwanag ko sa inyo ang NVE. Ang sabi ko sa unang vlog ko, hindi natatapos sa Tacloban ang karahasan na mangyayari sa loob ng mga paaralan. Hindi doon natatapos. Mauulit at mauulit at mauulit ang mga karahasan na ito. Kapag hindi ito pinagtuunan ng pansin ng kinauukulan at ninyong mga magulang. Ang NVE, ipapaliwanag ko ulit para sa mga bagong followers ko. Ang NVE po ay isang online terrorism. Nihilistic violent extremism. Nag-ooperate sila online. Dati, sa Amerika lang sila nag-ooperate. Kaya kung mababalitaan ninyo, merong school shooting sa Amerika. Maraming namamatay, binabaril ng mga kapwa nila estudyante. Ngayon po, ang NVE, matagal-tagal na rin na nakapasok dito sa Pilipinas. At ang grupo na kasali sa NVE na nandito sa atin ngayon, nag-ooperate ay 764, ang grupong 764. Ayon sa investigasyon ng NBI, ng Senado, tugmang-tugma sa paliwanag ko. Etong mga 764 na to, merong mga groomers. Sila yung mga nagre-recruit sa mga anak natin na menor de edad. Ayon sa cybercrime, may mga nahuli na silang mga kabataan na miyembro nga nitong grupo na to. At eto, meron pang dalawang groomers, kumbaga sa fraternity, yung dalawang pinaka-master, hindi pa nakuhuli. At sila ang nagre-recruit sa mga kabataan, sa mga menor de edad, dito sa atin. Ngayon, bakit mga kabataan, bakit mga menor de edad ang tinatarget ng NVE at ng 764? Kasi po ang mga kabataan ay vulnerable. Ang mga menor de edad, vulnerable sila. Madali silang mauto. Why? Madali silang maniwala. Bakit? Kasi nasa stage sila ng kanilang buhay na gusto nilang mag-explore, gusto nilang malaman, gusto nilang maranasan lahat-lahat na nakikita nila. Madaling mapaniwala, madaling kausapin, mga magagandang salita, matatamis na salita. So, paano ginagawa to ng NVE or ng 764? Sa mga online games ng mga anak ninyo sa cellphone. Paulit-ulit ko itong sasabihin. Hanggat kayong mga magulang ay spoiled ninyo ang mga anak ninyo sa paggamit ng mga devices, ng mga gadgets, huwag kayong pakakampante na yung anak ninyo ay safe. Hanggat yung mga anak ninyo naglalaro ng Roblox, FYI, trinay ko gumawa ng Roblox account. Kayang pikein kahit na may age limit na dito sa Pilipinas, na pipeke po ang Roblox. Nakapag-register ako. Nakapag-register yung estudyante kong grade 6. Gamit niya yung profile 18 years old. Hindi gumagana yung facial recognition ng Roblox. FYI. Kapag kayong anak ninyo babad na babad sa cellphone at hindi nyo man lang minomonitor, huwag kayong umasa na yung anak ninyo ay ligtas. Merong secret messenger sa Roblox o ibang online games. Doon sila nag-uusap-usap. Hindi ninyo alam, yung kachat pala ng anak ninyo ay groomers na ng 764 at kinukumbinsi na sumali sa grupo nila. Ngayon eto, ang 764 ay parang fraternity. Meron silang mga master, yung mga groomers, yung mga master. Bago ka makapasok sa 764, kagaya ng fraternity and sororities, merong initiation rites. Sa fraternity, papaluin ka, ipapaddle ka. Bakit ko alam? Bakit ko alam? Hindi. Ipapaddle ka. Ngayon sa 764, iba. Sa 764, merong mission, merong challenge na ipapagawa sa'yo. At dahil terorista nga sila, hindi lang basta-basta mission. Ang mission mo ay manakit ng tao at ng hayop at manira
ng paligid. At dahil terorista ka, kaya mong pumatay ng walang takot. Hindi mo na dito nakikita na nanay at tatay mo yung nanakawan mo ng baril. Yun ang nangyayari ngayon sa mga kabataan natin. Kita nyo yung namaril sa Zamboanga, nakuha pa niyang mag-video habang niraratrat yung target niya. Kung simpleng bullying yun, kung simpleng paghihigante or kung simpleng pagre-rebelde sa magulang, hindi mo nabibidyohan yung sarili mo habang pinapatay mo yung mga inosenteng tao. Ibig sabihin, yung kinilos kanina ng estudyante, pagpapakita yon na meron siyang misyon na i-accomplish. At yun na nga ang pumatay ng kapwa niya estudyante. Utos yun ng groomers. Kinukumbinsi yan through chat. Patayin mo si ganito, maghasik ka ng lagim. Pag nagawa mo yan, welcome to the group 764. Magiging master ka na, magiging pinakakapangyarihan ka na. Ang hindi alam ng mga anak ninyo, nabubudol na pala sila. Hindi nila nalalaman na sinusunod na pala nila ang lahat ng utos ng mga groomers. Yan ang tatandaan ninyo. Dapat ninyong katakutan at dapat ninyong seryosohin. Hindi ito basta-basta kwento lang. Mag-follow kayo sa mga NVE, mga cases sa Amerika. Tinututukan to ng FBI. Ngayon, nagbabala yung FBI na ang groomers nandito na sa Pilipinas. Eto na nga, nangyayari na sa atin. At hindi sagot dito yung sinasabi ni Robin Padilla o ng kahit na sino mga Pilipino na dahil sa law o sa batas ni Kiko Pangilinan, sinisisi nila na yung mga kabataan gumagawa ng karahasan dahil hindi makukulong o hindi makakasuhan. Hindi yun. Hindi batas. Kahit baguhin mo yung batas na ginawa ni Senator Kiko, kung hindi nahuhuli at hindi nasasawata itong 764 na nandito sa Pilipinas, kung hanggat ang online games ay allowed dito sa atin, hanggat ang mga anak ninyo ay may access sa social media at sa mga games, hindi ito mariresolba. Hindi batas ang makakasagot. Hindi batas ang makakaresolba sa isyong ito, kundi total ban ng mga online games. Nag-brown out, sorry. At hindi rin batas, kundi tayong mga magulang ang dapat magprotekta sa mga anak natin. Iisipin ninyo, honor student yung anak ko, hindi ko magagawa, mabait anak ko, hindi yan magagawa. Tingnan nyo yung estudyante sa Zamboanga namaril. Honor student, mayaman, Ateneo. Paano niya nagawa? Wala yan sa talino, wala yan sa bait. Pag nabudol na yan ng extremist ng 764, huwag ka nang umasa na anak mo ay ligtas. Ito'y hindi basta kwento-kwento lang. Ito ay seryosong babala. Hindi sagot ang pagbabago sa batas. Walang kinalaman ng batas dito ni Kiko Pangilinan. Inimbestagahan sa Senado. Anong nangyari? Kinot siya si Senator Risa Hontiveros. Lalo na ng mga gamers. Kung yung mga gamers na yan, kung ayaw nilang i-ban yung mga games nila, ang gusto ko lang naman mangyari dito, sa mga menor de edad, 18 below, pagbawalan sa lahat ng mga online games. Mahirap bang intindihin yun? Wala akong pakialam doon sa mga matatanda na lulong sa online games. Ang focus ko dito, ang concern ko dito ay mga menor de edad. Kahit na magdamag kayo dyan maglaro, wala akong pakialam. Ang pakialam ko yung mga menor de edad, mailigtas dito sa kapahamakan. Ngayon, kung magulang ka, ano ang gagawin mo? Pagtatawanan mo ko? Babaliwalain mo ko? O gagayahin mo ang ibang tao na sasabihin kasi palpak ang batas ni Kiko Pangilinan? Yun ba? O ngayon pa lang, kikilos ka na, nabantayan mo ang anak mo, disiplinahin mo, kontrolin mo yung paggamit ng gadgets.